Samantala, isa ang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino sa probinsya ng Capiz. At hindi pa man natatapos ang pananalasa ng bagyo, agad na naghatid ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ng tulong sa mga apektadong residente. Si Robert Nem ng IBC sa detalye. Tuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente sa Capiz habang tumitindi ang epekto ng Bagyong Tino. Kahit malakas ang hangin at buhos ng ulan na dulot ng Bagyong Tino, hindi natinag ang pamalaang pananawigan ng Capiz sa pamamahagi ng food boxes para sa mga apektadong residente ng lalawigan. Siniguro rin ang maayos na pagkakarga ng mga food boxes sa mga truck na dalalhin sa mga barangay sa Roa City na matinding tinamaan ng bagyo. Kasama rin ang mga miyembro ng Task Force Pagdumdum at ang Armed Forces of the Philippines, AFP, sa pagtulong at paghahatid ng mga supply ng pagkain. Layunin nito na mapabilis ang pagdadala ng tulong sa mga lugar na hirap maabot dahil sa mga baha at pagkasira ng mga daan. Tuloy-tuloy rin ang relief operations ng provincial government para matiyak na walang maiiwang residente. Base sa datos ng DSWD Region 6, umabot na sa 331 barangay sa Capiz ang apektado ng Bagyong Tino. Nasa 33,038 pamilya o 100,159 individual ang nakaranas ng epekto ng bagyo kung saan 22,212 pamilya o 67,790 individual ang kasalukuyang nasa 757 evacuation centers at halos 9,609 pamilya o 28,461 individual naman ang nananatili sa mga kamag-anak. Isa naman ang naitalang casualty matapos madaganan ng punong kahoy sa bayan ng Pontevedra. Patuloy pa rin ang assessment at damage validation ng mga ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang bayan sa Capiz para alamin ang lawak ng pinsala, habang nakahanda naman ang mga karagdagang supply ng pagkain at tulong mula sa DSWD at pamahalaang panlalawigan. Para sa Integrated State Media, Robert Nem ng IBC.